ito po ay ang ina daw, no? Ang ina, ang ina. Ang ina ng isa sa mga nawawalang sabungero, inalok daw ng grupo ni Atong Ang sa loob mismo ng Senado. Nako, eto na mga kababayan. Ano nga ba ito? Inalok daw yung isang ina daw na habang nasa loob ng Senado, inalok daw. Ito. Ano nga ba itong balitang Nakita na daw ako, kami, Kayo, okay. mag-anak ni Totoy sa Senado. At saka, tinuro naman sa akin kung sino-sino sila. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yan si Dondon, yung si Attorney Carol, at saka si Jacob. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumito. So nag-offer ng tulong. Opo. Nag-offer lang naman pala ng tulong kasi syempre, pero yun mga kababayan, para sa akin yung ginawa nilang pag-offer ng tulong dito sa isa sa ina ng nawawalang sabungero, nangangahulugan na guilty sila at inangkin nila. Talaga na sila ang may kasalanan. Bakit? Bakit ka mag-aalok ng offer? Or mag-aalok ng tulong sa isang pamilyang nawawalan ng isang anak or apo o kapatid or pinsan. So mahuhulog doon, guilty ka. Bakit? Kung wala kang kasalanan, huwag ka mag-alok. Kung wala kang kinalaman, bakit mo aalukin? For what? Tapos sasabihin pa, lifetime medication. Di ba? So, ibig sabihin, yun pa lang, nag-offer. So, yun pa lang, guilty ka na. Bakit mo operan? Sabi dito kasi, ina ng isa sa nawawalang sabungero, inalok daw ng grupo ni Atong Ang sa loob mismo ng Senado. So, bakit mo aalukin? So, ibig sabihin, inamin mo na, di ba? Hindi tayo fake news dito, Ito po ay sa News 5, mga kababayan. Sa News 5 po ito. Ito, kung gusto namin tulong, habang naghihiring kami doon sa Senado, pinapasok kami break time. Si Carmila Lasco. Ito po ay 1PH ng TV5. Ay, nawala. Ito naman si Panelo ang lumabas. Nag-hearing daw sila mismo sa loob ng Senado. So, break time, ay pumunta daw ang grupo ni Atong Ang sa loob. Nandun daw si Dundon, nandun si Atong Ang, nandun daw yung si Attorney Carol. Sabi niya, inupiran daw siya na, ito si Mami, bigyan niyo ng lifetime, Hindi Di ba? Sana nga, Ma'am Elena Capistrano. Kasi mahirap din kasi Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, mahuhulog na guilty ka dun, may pag-amin ka Di ba? So, yun, mga kababayan. Yung ating tinapik ngayon. Ako, Diyos ko, mahirap yung ganito. At speaking, mga kababayan, na ito nga, yung mga sabungero, ay yung mga pamilya ng sabungero, ay dumulog. Dumulog sila. Ito mga kababayan, isa din pala sa sinampahan, See you in court, ihahabla ni Alan Bantiles o alias Brown si Charlie Atong Ang matapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga di umano'y nawawalang sabungero. Giit ni alias Brown, wala siyang anumang partisipasyon sa sinasabing krimen. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Magsasampa na rin ng reklamo si Alan Bantiles o alias Brown laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Patay. Yan ay matapos idawit ni Ang si Bantiles sa isinumite niyang complaint affidavit kahapon. Nako. Kasama si Bantiles sa mga sinampahan ng reklamo ni Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ilan sa mga reklamong kanilang haharapin ay conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Sa isang exclusive interview sa Billit, ang daming mga nangangailangan pero bakit sila pa? At lifetime, doon pa lang pag-aming guilty sila, sabi ni Ma'am Elnora Abrigo. Yun nga, Ma'am, speaking of lifetime, baka lifetime na walang gisingan yun. Kasi lifetime baka ibang meaning yung lifetime na yun. Kasi pag utak kriminal, pag sinabi mong lifetime habang buhay ka nang di magigising. Pero pagka utak disente ka, lifetime pagtulong yun. So dalawa ang pwedeng isipin ng tao ngayon. Di ba? News Channel, pinabulaanan ni Bantiles ang mga akusasyon ni Ang. Sa isinumiting affidavit, sinabi ni Ang na pinagplanuhan daw siyang patayin ni Dondon Patidongan o alias Totoy at ni alias Brown. Sinubukan din daw nilang mga extort ng 300 million pesos mula kay Ang. Ani Bantiles, wala itong katotohanan at hindi niya alam kung bakit siya idinawit ni Ang sa kaso. Wala akong kinalaman talaga dyan sa binibintang niya sa akin. Wala. Ayon kay alias Totoy, kumpare nila ni Ang si Bantiles at siya raw mismo ang inutusan ni Ang para tulungan si Totoy na umalis papuntang ibang bansa. Wala rin daw kinalaman si Bantiles sa missing sa Bungeros operations. Businessman to. Businessman yan at sabong-sabong din. Alpha member din po siya, ganun. Hindi, ano lang, businessman lang. Matatanda ang inilutang kahapon ng Billionaire News Channel ang ilang larawan ni Bantiles, kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika. Kasama na riyan sina Senator Erwin Tulfo at PCO Secretary Jay Ruiz. Pero paglilinaw ni Bantiles, Walang kinalaman yung tao na yun na ganyan kasama namin sa party. Lalo na sila G. Ruiz, sila ano po yun dyan, Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan yan sa bungero na yan. Total, alam naman ni Toto yan kung sino sila. Hindi alam ni Toto yung mga tao na yan. kaninang umaga, dumulog sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga biktima para manghingi ng update sa kaso. Ayon kay SOJ Boying Rebulla, malaki man ang kalaban, sisiguraduhin nilang mapananagot ang nasa likod ng missing sa Bungeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire. So yun po yun mga kababayan. Actually mga kababayan, gusto ko lang pong bago tayo mag-end, ay ano ko po sa inyo na mismong si Secretary J. Ruiz ng PCO ay nagsalita na din na wala siyang kinalaman. So ito po basahin ko lang In behalf of Secretary J. Ruiz, babasahin ko po dito ang kanyang statement na pinaliwanag naman niya ang side niya at nagsasalita siya sa side niya. Baka kasi pag-isipan ninyo na sangkot si J. Ruiz doon, sangkot si Erwin Tulfo, at mismong sinabi nga ni alias Brown na wala daw kinalaman si Erwin Tulfo dito, si J. Ruiz, si Bustuyo, si Chabit, walang kinalaman. So ito nagsalita nga si J. Ruiz. Ayan po ito po sa RMN News ng RMN Cebu. Ayan, J. Ruiz sinagot ang kumakalat na larawan niyang kasama ang isa sa mga suspect ng missing sa Bungero. Nilinaw ng Presidential Communication Office or PCO ang kumakalat na larawan na si Secretary J. Ruiz kasama ang dating tauhan ni Atong Ang na isinangkot siya sa kawala ng mga sabungero. Ayon sa Palace Press Officer kay Attorney Claire Castro, batay sa pinag-usapan nila ni J. Ruiz ay naimbitahan lang daw ang kalihim sa kaarawan ng isang social media content creator kung saan nakuha ang lumabas na larawan. Siguro birthday ito ni Bustoyo, mga kababayan? Birthday ba ito ni Bustoyo? Batay sa lumalabas na larawan kasama si Alan Bantiles, sina Ruiz at maging si Senator Erwin Tulfo, Chavit Singson, magkakahiwalay na okasyon. Ayan, so birthday daw ito ng isang vlogger. Baka birthday yata ito ni Bustoyo, mga kababayan. Kaya nandoon sila, iniimbitahan siguro sila ni Bustoyo. Kasi si Bustoyo at saka si Chavit Singson magkatabi at that time. So dito nga nakalagay, nakasaad dito, ay inimbitahan lamang sila sa isang, ayon kay Palace Press Officer, kaugnay sa pag-usapan nila ni J. Ruiz, ay naimbitahan lang daw sila sa ang kalihim sa kaarawan ng isang social media content creator kung saan kuha ang mga lumalabas na larawan. So yun po yun mga kababayan. Gusto ko lang pong i-clarify in behalf of Secretary J. Ruiz, So pinaliwanag naman po niya dito at sinabi naman po niya according kay Attorney Claire Castro
na inimbitahan lang daw siya ng isang vlogger na may birthday. Correct me if I'm wrong, baka birthday ni Boss Toyo ito, mga kababayan. Kasi nga, magkasabay sila dito eh. Ito mga kababayan, ito po yun. Kung nakita nyo po, ayan po si Secretary G. Ruiz. So ito po si Chabet at saka si Boss Toyo. Ayan, si Boss Toyo at saka si Chabet. So birthday daw ito. Inimbitahan daw sila ng birthday. So ayan nga naman. Isang ayan si Boss Toyo. Ayan si Atayde, si Erwin Tulfo, magkaibang sabi ni Attorney Claire Castro. So walang kinalaman nga. Kung magkasama ba agad, ganun-ganun na lang. Malay mo, birthday nga naman ang content creator. So, sino ba dito ang content creator sa mga nagkakasama? Si Boss Toyo lang naman. Maliban kay Chabit Singson. Si Chabit, nagbablog, pero hindi naman siya full-time vlogger talaga. Kasi nagbablog lang talaga si Manong. Ito talaga ang content creator dito ay si Boss Toyo. Ayan, katabi ni Chabit. So, ito si alias Brown. Ito si J. Ruiz. Ayun si Chabit at si Boss Toyo. Birthday lang siguro ng isang vlogger. Correct me if I'm wrong kung si Boss Toyo ang may